applause to our MMFF 50 Lifetime Achievement Estrada. Former Secretary Benhur Abalos, Secretary Gina Pangandaman, MMDA Chairman Ron Artes, Mayor Abby Binay, Chairperson Lara Soto, MTRCB, all exco members, artista, kasama natin sa Pelikula Pilipino, Iwang natin ang Golden Year Anniversary ng MMFF. Nararapat lamang ang pangunahan ito ng lungsod ng Maynila kung saan nagsimula ang lahat. 50 years ago, on this very stage, I was honored to receive the Best Actor Award at the first Metro Manila Film Festival for my role in the film Diligin Mo ng Humog, Ang Buhaw na Lupa. That film won a total of 6 awards, including the Best Picture Award. Hindi ko po inaasahan na muli ako makakatanggap ng pagkilala sa parehong entablado matapos ang 5 dekada. In establishing the Metro Manila Film Festival in 1974, I sought the assistance of Guillermo de Vega, who was then the chairman of the Board of Censors for Motion Pictures, now known as the MTRCB. At that time, the film industry was struggling due to the influx of Hollywood movies, increasing commercialization, and a decline in artistic quality. In the early 60s, out of about 20 theaters in Metro Manila, only a small percentage showcased local films. Ang MMFF ang tanging paraan noong mga panahon na yun para hindi lamang may tampok ang mga kwentong Pilipino para sa mga Pilipino, kundi para rin magkaroon ng puwang sa merkado at mabigyan ang pagkilala ang talento ng ating mga lagad sa sining ng pelikula. The decade from 1975 up to 1985 is often regarded as the golden years of the Metro Manila Film Festival. During this time, several classic films were produced, including Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon, by national artist Eddie Romero, Himala by Ishmael Bernal, Brutal by Marilu Diaz-Zabaya, Kisap Mata by Mike De Leon, and Ina Ka Ng Anak Mo by Lino Broca, who is also a national artist, among many others. And throughout that decade, the sole beneficiary of the Metro Manila Film Festival proceeds was the Movie Workers Welfare Foundation, or MOWEL Fund, which I founded to provide assistance to movie workers during times of sickness, disability, accidents, and death. Madaming pinagdaanan ang MMFF, maraming kontrobersya ang bumalot sa taon ng pista ng pelikulang Pilipino. Sa pagtungtong sa ika-50 taon ng MMFF, patunay ito na walang sawang suporta ang ating mga manonood at masugid na pagpupunyagi ng mga nasa harap at likod ng kamera. Sa lahat ng mabubuo sa paggawa ng pelikulang Pilipino, producer, direktor, aktor, manunulat at manggagawa, para na rin sa ating mga manonood ang pagkilala ito ay para sa ganyan lang ba yan? Sa mga kasamang ko na tumulong na mabuo at patuloy nagtataguyod ng MMFF, maraming salamat sa iyo. Ang pagkilala ito ay hindi lamang isang pagkilala sa nakaraan, kundi isang inspirasyon para sa patuloy na paglilingkod sa ating bayan sa pamamagitan ng sining ng pelikula. The passion, creativity, and dedication of our filmmakers, actors, and industry workers have always been the backbone of the Philippine film industry. And I am optimistic that through continued collaboration, innovation, and investment, we can reignite the flame of Philippine cinema. By doing so, we can revive the golden years and create a new era of cinematic excellence for future generations to enjoy. Muli, maraming salamat sa parangal na ito. Patuloy natin mahalin, tangkilikin, at itaguyod
ang pelikulang Pilipino. Mabuhay ang Metro Manila Film Festival. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Mabuhay ang ating bansa. Maraming salamat at magandang buhay.